are joining us now to talk about the growing concern over human trafficking and the illegal recruitment of Filipinos, particularly in connection with scam hubs operating in parts of Southeast Asia. We have BI Deputy Spokesperson Melvin Mabulak joining us via Zoom. Magandang umaga po sa inyo. Thanks for joining us again. Hi Angela, magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa inyong programa. Sir, paano po ba itong mga sindikato na to nakakapag-bypass ng immigration or dun sa mga border checks natin? Kasi nakikita po natin, naalis po dito yung mga Pilipino as tourists. Pagdating dun, magtatrabaho na po sila. Opo, based po sa mga repatriated, no? Majority po din dyan, almost 50% po yan dumadaan sa backdoor, which is medyo napakahaba po at that's why we are really in coordination with the Philippine Coast Guard and other local government units. There are some na magaganda talaga ito yung profile. This is not like before ng mga nabibiktima ng trafficking na medyo makikita mo kagad. Sila, they are well-traveled, maganda yung profile nila. That's why there really is a challenge na ginagawa natin. And our officers, marami po tayong na i-endorse almost daily. Marami po tayong na-endorse sa ating Interagency Council dito sa ating airport. Pag nakita natin may red flags na possibility ito, sila ay lalabas ng bansa, misrepresenting themselves as tourists, but end up actually working doon sa mga scam at nagbibiktima sila. Yan po ang nakikita natin na mga modus operandi nila ngayon. So, sir, yung sinasabi mo well-traveled, no? So, these are legitimate, well-traveled, hindi fake passport. So, parang mas mahirap po ang trabaho ngayon ng BI in identifying these people. Paano po ang gagawin natin ngayon in terms of, kasi right now may mga spot check kayo na may mga interviews based sa mga red flags na meron sana kayo. Pero given this na sinabi mo, ano po ang upgrade natin to identify these people? We have to understand this. It is all started with the recruitment sa social media. That's why kailangan talaga natin ng interagency collaboration. Dahil ang immigration, this is the last touch na po. Right. It started from the recruitment, kumukuha sila ng mga dokumento. Ibig sabihin, our approach would not only start at the airport. The approach should be at the community. Kaya ang ating Interagency Council, kasama din po yung education sa ating mga kababayan na pag mayroong mga recruitment through social media na hindi dumadaan sa PUA, dapat red flag na yan. Kasi ang ating batas po, if you're working abroad, dapat dumaan po kayo sa DMW o sa PUA. Dahil at least mayroon pong accountable agencies na pwedeng managot sa'yo pag hindi masunod yung kontrata. Ang nagiging challenge natin, may mga kababayan pa rin tayo na dumadaan sa social media yung kanilang paghahanap ng trabaho at hindi nila chinecheck doon sa PUA, which basically very challenging na kasi itong mga taong to ay mga bata pa, mga educated, but still sila ay naloloko ng mga sindikatong ito. But also, are we also looking at officers po sa BI na do we have reports on that na maaaring kasabot din po sila doon sa mga cases po natin na dumadaan naman po hindi po dumadaan sa backdoor channel? Meron po ba tayong reports on that na baka po may mga gumagalaw din po inside para matulungan po itong mga Pilipino natin na makaalis? Opo, tinitingnan po natin. Kaya kung sa immigration kasi, maliban lang sa primary inspection sa counter, mayroon tayong redundancy check na ginagawa ng ating IPROS. Ibig sabihin, kahit na-clear mo na, pag nakita natin ang officer natin ng IPROS, this is a unit created pursuant to the mandate ng anti-trafficking, chine-check pa rin nila. This is redundancy checking. Ibig sabihin, ang ating opisina hindi lang nag-create ng isang unit na dedicated for anti-trafficking. Still, we augmented as well yung monitoring natin. Yung lahat ng ating mga airports ngayon, mayroon po yung mga CCTV. Kaya if ever magkaroon ng attempt, it is easy for us to collect the information at nakita. At mayroon na tayong mga na-recommend, na sampulan, na sila ay na-recommend natin sa Department of Justice for filing administrative case at sa DOJ din, nakita din nila, they are also recommending filing for criminal cases. Ibig sabihin po, we are not tolerating this. Right. We are very strict on this at hindi lang po ang approach po hindi lang po dapat sa immigration, even before sa immigration, dapat maging stricto na tayo, dapat lahat ng mga
recruitment through social media, dapat na monitor din po natin ng ating law enforcement agency dahil sila po ay may capability sa cybercrime. Spokes, with regards to yung mga Pilipino natin na naiipit na ngayon within the scam farms, at na gusto na umuwi, no? Do we recommend na tumakas sila or physically they should just report and they will be rescued? And available ba ang help ng Philippine government regardless kung dumaan sila sa backdoor or sa proper immigration channels? Opo, yung ating Department of Foreign Affairs, mayroon po silang very very active on this, no? Kung nakita natin yung mga previous na na-repat, karamihan doon mga backdoor doon, but still they are offered ng services ng rescue ng ating gobyerno. At ang ating Interagency Council, hindi lang po ito nagsisimula doon sa DFA, mayroon din DSWD na tumutulong at nire-review po nila pag dumating din po dito, nagkakaroon po ng investigation para makita kung ang pag-alis nila previously ay talagang tinulungan ng isang government personnel na pwedeng kasuhan. Yan po ang nangyayari ngayon. Ibig sabihin po, ang approach po in rescuing them and providing help, it is a whole government approach po. Pero with regards to that lang, yung word rescue, no? So, kasi may madaming agam-agam among yung mga kababayan natin. Baka naman pag bumalik sila, in danger sila pero gusto nila bumalik, dumaan sa backdoor, baka naman feeling nila may kasuhan daw sila dito. They are considered, no, I'm not a lawyer, but when we look into the trafficking issue, pag biktima sila, they are considered victim talaga. Okay. Hindi sila kakasuhan dahil biktima sila. Okay. Opo, yun po ang treatment sa kanila. Ang medyo may nakita lang tayong mga cases na na-rescue na natin, sila ay nabiktima ng trafficking, but still the next time nag-attempt na naman sila umalis, representing tourists, tapos nabiktima na naman. Ibig sabihin po, we need cooperation din ng ating mga kababayan. Dahil hindi naman ito magagawa ng ating gobyerno. Government is doing everything. But nakita natin mayroong na biktima, still the next time magpaparecruit na naman sila at i-rescue na naman natin. Yan po ang nakikita natin. But speaking of a backdoor channel po, I understand na wala po talagang specific na batas na nagbabawal po na gamitin yung backdoor channel. And this was also discussed before here on the show. Pero ano pong ginagawa ng BI para po hindi na po talagang gamitin yung route na yon, 'di ba? We had si Alice Go na ginamit yon, supposed allegedly si Harry Roque, 'di ba? So what are we doing po para kahit papaano maiwasan po yung paggamit ng channel na yon? Opo, we are strengthening yung ating coordination with Coast Guard Navy. Last year ang ating Interagency Council with the help of Coast Guard, pumunta po yan, inikot po yung mga possible na mga backdoors na ginagamit ng mga nabibiktima ng trafficking. Inikot po nila doon sa Palawan, Balabac, pumunta po sila sa Bungaw. Yan po ang tinitingnan natin at alam po natin itong mga areas na this is traditional route even before nagkaroon tayo, ginagamit na po ito. Ang naging problema lang ginamit ng masasamang loob. At yan po ang ating mga programs ngayon. We are strengthening coordination with Coast Guard at the PNP, yung maritime nila, at Philippine Navy, including din po yung local government units kasi mayroon silang mga tao na andoon. Ang local government units ay under naman ng DILG, wherein sila ay member ng Interagency Council Against Trafficking. Ang ating pakikipag-ugnayan sa kanila, yan po talaga ang makakapagbigay ng solusyon nito dahil kahit anong bansa naman, pag in terms of border security, it's not only the immigration's duty, but at the same time, lahat po ng mayroong mga jurisdiction doon, tinitingnan din po. Kaya kailangan namin sa immigration ang pakikipag-ugnayan and we are currently doing that. Spokes, is exiting, para linawin ko lang, and for the education of our viewers, is exiting the Philippines by a Filipino through the backdoor channel considered illegal? And if so, ano po ang liability ng isang taong lumabas sa backdoor or wala sa batas ito? Dapat lahat ng entry and exit dapat tumaan sa formal port, no? Yeah. Kasi immigration, kung titingnan natin, luma na kasi yung Philippine Immigration Act 1940 pa. Yeah. Ang Philippine immigration,
We assign personnel doon sa nationally recognized entry points and exit points Okay. na in-identify ng national government. Kaya andoon yung tinatawag natin CIQ, Custom, Immigration, and Quarantine. Yes. Yan po sila. If hindi po sila dumaan sa mga formal entry and exit, mayroon tayong ugnayan sa Coast Guard, no? Marami tayong cases na hindi sila dumaan sa formal entry and exit, tino-turn over sa atin ng Coast Guard. Ibig okay. sabihin po, yun po ang current na nangyayari sa atin. But on the part sa immigration, kung ano yung available na trabaho namin sa mandato namin, yung ginagawa, but we are appealing din. Kaya nga nakita natin, very old na po yung batas natin, no? Yes. 1940 pa. At kailangan Kailangan natin i-amend. i-strengthen kasi bagong mga challenges po ito, no? Kailangan natin paigtingin para at least naman mas-secure natin. It's not only about trafficking. It could either be national security din. Yan po ang tinitingnan natin. Right. Going back po dun sa nabanggit po ninyo kanina na nagsisimula ito sa recruitment via social media, doon po naniniwala yung ating mga kababayan sa mga recruitment strategies nila sa social media. Have we also tapped the ICT regarding this para po makipagtulungan sa inyong investigasyon kung sino man po may-ari ng social media account na yun and etc.? Yes po, ang ating Interagency Council, no, sila ang pinangunahan to ng Department of Justice at yung DSWD. Kasama doon yung Cybercrime Division ng PNP at yung NBI. Palagi po nilang ginagawa diyon, may na-identify pag mayroon kaming nahuhuli dito sa airport, na-rescue namin sa airport, kino-turn over namin sa ating task force at pagkatapos they conduct investigation at marami silang nakikita, ina-identify ng ating mga law enforcement agencies na mga social media, mga platform na ginagamit at alam po ninyo, ang bilis kasi na wala na, gagawa na naman sila, very challenging. Kaya ang ating approach dito dapat tingnan din po natin. Mga kababayan natin, makipagtulungan talaga at maniwala tayo, tumingin tayo doon sa mga advices ng ating gobyerno. Sir, meron na po ba tayong mga nahuli regarding this investigation? Kasi if I'm not mistaken, last year pa po ito nagiging problema, yung mga allegations of tortures, mga nakikita po natin mga videos na mga biktima po, mga Pilipino. Meron na po ba tayong nahuli dyan dito? Mga nag-recruit talaga sa mga Pilipino na mga doon po sa mga na-investigahan po ninyo? Opo, if you look back sa mga previous na mga balita, no, yung repatriation, even during the repatriation, may mga ni-repatriate pero yung kasama sa repatriated ay isa sa mga nag-recruit sa kanila at sila ay kinasuhan. Ibig sabihin po, tuloy-tuloy po pag dumating po dito, nagkakaroon yan ng investigation at maraming nahuhuli yung ating interagency, yung ating NBI, yung ating PNP. Okay. Alright, with that, maraming pong salamat. Patuloy po kami makikipag-coordinate po sa inyo regarding this issue for the meantime. Maraming salamat po sa inyong oras sa BI Deputy Spokesperson Melvin Mabula. Maraming salamat po, mabuhay po kayo.